Ano-ano ang mga negosyo para sa'yo na walang kwenta sa Pilipinas? Yung nakikita nyo sa daan paglilimos. Sino ang feeling mong fake business coach lang? Si Frank ba yun? Sino? Frank Mall, ano mo? Ni ano? Oo. Toxic ba sa Viva Max kaya ka umalis doon at pinili mo na lang magnegosyo? May mga manyak na director. Sinong mas okay? Isa lang ha? V-Line, V. Cortez, o Rosmar? Sa kanilang dalawa naman, Rosmar o si Glenda ng Brilliant Skin? Actually, baka yung Ava ngayon, kung hindi siya artista, baka nasa politics. Ang advocacy ko kasi ngayon is helping the single mothers. Kasi I'm a single mom. Okay. Ngayon ko lang to sasabihin sa inyo sa podcast na to. This episode is sponsored by It's Logic Freight. Your trusted partner in logistics solutions. Mga sob, isa ka bang business owner that is looking to expand your reach or a multinational corporation seeking optimized logistics solutions? It's Logic Freight offers a comprehensive range of tailored fit logistics services including warehousing, distribution, and supply chain management. Kaya sa mga sob na negosyante, ito na ang makakatulong sa iyo to expand your business through logistics and transportation. Check out the description or caption of this video to learn more about It's Logic Freight today and let them take your logistics to new heights. Eto na. Ayan na! Ayan na, guys, Grabe. mga sob. Grabe! The Ava Mendez. Welcome, Ava. Welcome! Hello! Ava. Welcome to Tinawa Podcast. Grabe! Ayan na nga! Hi everyone! Grabe, Good morning! Finally, naisakay ka din namin dito, Ava. Oo. Di ba mali nasakyan ko? Tama to. Tama to. Wholesome to, wholesome. Wholesome lang. Okay. Wholesome lang car. to. Wholesome Thank you, car to. Lord. Puro mga magaganda lang ang mga pag-uusapan nito Yeah. tungkol sa negosyo. Ay, At kaperahan. gusto ko to. Kaperahan. Yan. Pagyaman. Pagyaman. Yes. Yan ang pag-uusapan natin. Napakaganda naman ni Ava. Yung, Oo, no? thank you Naman. Kasi alam kong darating kayo, kaya naligo ako. Pero on a normal day, Hindi eh. Diyan lang naman ako sa bahay, nagtatrabaho, tas opisina. saan ang office nyo rito? Malapit lang? Oo, malapit lang. Dito lang ako sa West Fairview. Okay. Anong kinakabisihan mo ngayon, Ava? Eto, maglo-launch tayo ng mga products and at the same time, may mga binubuo rin pa ako iba pang businesses and meeting with the investor. Okay. Ito yung Radiant Roots. Radiant Roots, di ba? Yes. Okay. Gano'ng katagal itong Radiant Roots? Actually, nag-start lang to last year, October. Tapos? Yan lang. Tapos ngayon, napupush through na siya ngayon and then nakikilala na siya unti-unti. Grabe, no? Siyempre, instant yan eh. Instant model agad yan. Si Sob Aba natin. So, Siyempre. matik yan. Yeah. Makikilala talaga yan, di ba? Mhm. Naman. May ka-partner ka rito? Na like, may business partner ka or solo mo to? Etong sa Radiant Roots, solo ko lang to. Okay. Okay. Pero yun doon sa mga ibang business na gagawin ko, may mga kasama na akong mga partners. Okay. Mhm. So, marami pa palang parating na business. Yes. Saktong-sakto, Ava, kasi itong episode na to Mhm. ay para sa mga kababaihan, no? Because in this episode, pag-uusapan natin dito kung ano nga ba yung mga magagandang business para sa Yes. mga women. Yan. yes. Sasagutin natin yan. Kaya ikaw ang napili naming maging guest dito because Mhm. sobrang sure kami na marami kang magiging input Correct. or mai-share sa mga babae, no, na mga natatakot magnegosyo. Yan. Yeah. Ano ba yung mga pwede nating maibigay na tips sa kanila or ideas sa pagsisimula ng business? Correct. Mhm. Di tsaka sakto yan, Sob, kasi kumbaga, more than a year tong sinimulan ni Ava. So, fresh pa yung mga ideas niyan, di ba? Correct. Yung mga Yes. masishare niya talaga yan. Mhm. Yeah. Pero nabanggit mo magre-rebrand ka. Pwede mo banggitin yan? Yes. Uy. Okay. Pwede. So, ano yan? Ano na yung magiging rebranding? So, from yung nilaunch ko ngayon na Radiant Roots, gagawin ko na lang siya ngayon ng Ava para mas madali yung recognition niya. Kasi correct. established naman na rin yung pangalan ko and then kung maglalagay ako ng negosyo, yun na lang di pa pangalan ko Ava. Oo Correct. nga, Para no? may trademark na rin. Sino nagpangalan sa ng Ava?
Yung Ava, pinangalan lang yan sa akin ng manager ko before. Alam mo, ang ganda niya ha, kasi Yes. iba yung dating ng Ava Mendez. Oo, And nung sinearch ko siya, ang ibig sabihin pala ng Ava is rebirth. Oh. Rebirth. Yes. Oh. Which is, Swak yun yung sa'yo. nangyayari sa akin ngayon. Hmm. Rebirth lahat. Aba, pag-usapan natin Pag-usapan yan. natin Yeah. yan. Para sa mga sob na hindi nakakaalam, no? Alam niyo si Ava, sobrang spiritual nitong taong to. Grabe. Kaya kami Sobra. nagkakilala ni Ava, nagkasama kami sa isang spiritual retreat last month Mhm. Yes. sa Banahaw. Yan. Yes. Sobrang solid nung retreat na yon, ang daming learnings, and doon namin mas nakilala na si Ava pala very spiritual. Siguro pag Correct. nakikita natin social media, kalug-kalog or Oo, yung diba? iba, di ba, Oo. sexy, pero very very spiritual tong Oo, tao. no? So exciting pag-usapan natin itong rebirth na to dahil sakto ang tanong namin, what made you decide na tama bang sabihing tinalikuran mo na yung dati mong career sa Viva Max at nagnenegosyo ka na ngayon? Actually, nung una, ang wisdom ko pa lang nung dati, kaya ako nag-enter dun sa Viva Max is just because wala kasi kami like hirap kami like financially. Mhm. So, to help my family, kinagat ko. Okay. Mm. Yun na lang yung nakita kong way. Anong year yan? Ano ito? Before pandemic. Okay. Mm, okay. Na-discover ako sa isang fine dining restaurant sa QC. Mhm. Tapos may nag-offer sa akin kung gusto ko raw mag-artista. Okay. Mm. So, doon na yung nag-start. Tapos, nabigyan ako ng project nung kasagsagan na ng pandemic. Oh, okay. So, before yan, anong ginagawa mo nun? Fitness influencer lang ako nun, tsaka nagmo-model ako nun. Ah, okay. Modeling. Hindi ka na nag-empleyado before? Hindi na ako nag-empleyado. Ikaw ba, ano kayo? Talagang taga Manila or may province kayo? May province kami, Isabela, pero dito na actually lahat base. Dito na kami lahat. Matagal na. Yes. Hindi ka, dito ka lumaki Dito, tsaka sa probinsya. sa Isabela. Mm. Mhm. Okay. Tapos, nag-college ka? Yes, nag-college ako. Nakagraduate ka ng college. Hanggang third year lang, tapos nag-vocational na ako. Anong course mo nun? HRM. HRM. Okay. Tapos, nung pagka-graduate mo, yan ay nag-influencer ka na. Yes. Content Pero creation. nag-aral muna ako ng culinary school dito sa Katipunan. Okay. Okay. Gusto mong maging chef, ganun? Di ba Yeah. ganun yun? Mga magkukulinary? Oo, kasi actually naging parang passion ko din yung pagluluto eh. Oh. Pero since nung nakahawak na ako ng pera, parang nag-iba yung mindset ko. Mm. Correct. Una talaga gusto mong magluto. Mahilig ka talaga magluto. Yes, kasi mami ko masarap magluto tsaka doon ako sa kanya natuto eh. So, ikaw masarap ka rin magluto. Oo naman. At mahilig kang kumain. Yes. Parang Bakit sinasaniban ako ni Tio Bakit Bray. yan? Iba yan. Parang hindi mama podcast to. Pagkain. Parang iba yung Pagkain. Pagkain. Okay, Pagkain, usapang culinary. Kaya nga eh. Anong specialty mo, Aka? Ayan. Yung mga pasta, mahilig ako niyan kasi Ay, Italian. yes. Okay. Pizza and then mga sushi. Oh, okay. Kahit matrabaho pero okay lang. Kasi mas masarap yun eh, yung mga raw. Oo. Mahilig pa no? kayo sa raw? Yes. Oo. Mga hilaw. Mga hilaw. Sashimi. Sarap Yes. yan. Tuna, no? Correct. Grabe yan. So, ngayon, na-discover ka. Oo. And then, actually, alam mo nga ba, sa totoo lang, nung parang, ito yung sa perspective ko ha. Yes. Ah. Parang hindi siya dumaan dun sa, sorry for the lack of better term, starlet. Aha. Starlet. Parang, Rockstar agad. nung Ah. pumasok ko sa algorithm ko or nung naging aware ako sa Ava Mendez na brand, Mhm. Ava Mendez ka na, parang hindi ka dumaan dun sa pang sidekick, extra, Yes. star agad. Tama ba? Yes. Ganun nga yung nangyari sa'yo. Oo, ganun yung nangyari. Paano nangyari yun? Ayun yung first launch ko doon sa Viva Max. Lead role agad. Oo, lead role talaga kami lahat doon. 4 kami Okay. na babae. So, nag-launch si Boss Vic and si Direk Daryl Yap na mga bagong mga star. Mm-mm. Na sinasabi daw nila na starlet. Mhm. Ayun yung Porn Star 2. Okay. Doon na kami na-discover lahat. Yan ba yung kila, Lamawi Taylor? Yes, kasama ko sa Ate Maui doon.
Oh. Masyadong kabisado mo, boss, ha? Hindi, nag-research ako, boss eh. Ni-research mo lang. Ni-research mo lang. Siyempre, hindi ka Oo. kasi nag-research eh. Pag may guest tayo, research Ay, ka. ha? Okay. Hindi ako nanonood ng Viva Max, na-research ko lang. Na-research mo Na-research lang. na. Na-research. Tama. Hindi, magaling mag-research to eh. Mm. Okay. Sige, tuloy. Bitin kasi sa Viva Max. Research mo outside. Research mo outside. Bitin. So, ayun, balik tayo. So, yun. After nun, nabigyan ka na rin ng... Pero lead role ka dun. Oo, lead role na Matik eh. kami. Marami lang kayo. First project eh. Tas dire-diretso na yun. Tas may mga supporting act Yeah. din. Tas lead role na naman ulit. Correct. So, yun nga, parang iba kasi yung dating din, iba talaga yung nagagawa ng branding, yung brand name. Yes. Oo. Diba? Talking about in relation to business. Kaya masasabi ko na ang ganda nung move mo ngayon to rebrand yung Radiant Roots. Correct. Kasi yung Radiant Roots, hindi mo agad malalaman na Ava Mendez yan. Unless Yes. research mo, makita mo. Oo. Like, Oo. Radiant Roots by Ava Mendez Oo. Yes. versus Ava Skin. Oo. Yes. Matik siya, no? Oo, ang lakas Mm. ng dating. Correct. Yes. Ang lakas ng dating. Actually. So, ibig sabihin, yung nung nagpamasok ka sa Viva Max, hindi mo talaga siya pinangarap or trip gawin, but you just, nakita mo siya ng stepping stone for you to earn money. Yes. Earn good money. Yes. Okay. Na ang gagawin ko lang is magpo-portray ng role. Oo. Diba? Correct. Oo. So, yan. Pero I realize nung nagkatagal-tagal parang lalong nagiging parang palala na yung mga ibang projects. Okay. Hanggang sa yung katawan ko na nagsabi na hindi na okay to. Okay. Hindi mo na siya gusto at hindi mo siya gusto in the first place. Yes. Okay. Eto, pwede mo to sagutin, pwedeng hindi Okay. Kumusta ang kitaan sa Viva Max? Mababa pag sa una. Okay. Paano siya Kahit na-detect? lead role ka na agad? Itong Yes. umpisa? Kasi Okay. ano pa lang naman namin yun eh. Yun pa lang yung first launching namin. Mhm. Bigyan mo naman kami ng range. Okay. Pag ganyang first lang sa'yo. Kasi, before nga mag-proceed kami for a movie, pinagsasign kami ng movie contract. Okay. So, may 3 months, may 4 months, and 7 months. Okay. So, yung 3 months na yon, ang makukuha mo lang dun is 50,000 pesos. Per month. Sa loob ng 3 months? Oh, Yes. total na? Oo, kunyari, etong 3 months na to, nakailang movie ka. Mga 2 o 3. Okay. Kada shoot mo no, nung isa, 50,000 pesos ang makukuha mo. Pero hindi mo pa nakukuha yun ng buo kasi may 30% pa talaga sa management. Wait, kada shooting 50,000? Yes. Fix na yon. Kada isang movie. Kada isang movie, Oo, yes. kada isang movie. Kada isang movie, regardless kung ilang araw nyo shooting. Yes. Oo. Okay. Normally, ilang araw ang shootingan ng ganyan? 7 days to 6 days, kasama na rest day. Okay. Bilis lang pala. So, kung makatatlong movie ka in 3 months, that's 150,000. Yes. Okay. Tapos, nitong medyo pag nakilala ka na, Magsasign ulit ng movie contract for 4 months or 7 months. Depende. depende na sa rating mo. Yes. Ano Tapos yung- doon nag-upgrade yung rates namin. Hanggang sa umabot na kami ng 150 to 200,000. Per movie. Yes, per movie. Okay. Linggo-linggo pa naman naglalabas yan. Yes, every Friday. So, kung talagang ikaw yung mainit, no, pwede kang halos siguro 2 movies a month, no? Yes. So kung 2 movies, tapos 200, edi 400k din yun, no? Oo, pero grabe yan, puyatan niya eh. Okay lang sa akin. Okay lang sa'yo. Papuyat ka. Shout out, Two Viva movies, Max, 2 weeks. Umaabot kami ng madaling araw minsan mag-shoot. Oh. Baka kailangan nyo ng... ano bang role lang kaya mo? Syempre, tatanungin sa'yo ng Viva Max, anong role kaya mo? Huwag tayong lumayo, businessman na manyakis. Kaya mo ganapan yun. Feeling ko. Pwede. Start ka muna sa 20k, 20k. Oo, yung mga pang-mafia na manyakis, no? Pataba-taba At least ako. business-related pa din, Oo, di Business ba? ka pa din. Pataba-taba ako, sugal-sugal Ah. kunyari. Ah. ganyan. Oo. So, mga nakailang movie ka dan, Ava? 13. Ang dami. Mhm. ba? Oo, Dami. 13 in just a year. One year. 10 lang napanood mo. O baka late na akong nakapanood sa Viva Max. Late ka na nag-subscribe. Ang alam ko lang parang yung Eva. Actually, yun yung pinaka Huli. most view sa akin. Million Mo- views yun kasama ko si Angelica. Oh.
Okay. At dun lalo pumutok yung pangalan ko dahil dun sa Eva na yun. Okay. Parang yung iba, tinatanggal kasi din nila, no? Mhm. So, mga anong year 2020? Yes, 2020. Wala. Ano na ako, late bloomer kasi ako eh. Late bloomer ka na Mm. pala. Tsaka nag-research nga lang pala ako. Hindi na, Okay. Market research lang. Market research mo lang yan eh. Oo. Wala na. Okay, so, kailan balikan natin ngayon, no? So, sabi mo, katawan mo na yung humingi na ayoko na nitong Hindi niya ginagawa. na Yes, gusto. ayaw na Ano talaga. yun? Can you walk us through ano yung proseso na yun? Parang kalagitnaan yun nung launching sa akin. So, after the launching sa akin sa Viva Max, yung mga kalagitnaan na yung talagang nakikilala na kami. Syempre, ang mga comment na yan sa akin is parang, mag-bold ka na lang, ganyan na lang gawin mo, yung parang ganon. Bakit? Ano bang ginagawa mong iba nun? Wala naman, kasi nakikita nila yung mga post ko na sexy, kaya ako nagsisexy dahil nga dun sa character ko, and then ganun yung pinoportray namin. Correct. So parang, ang iniisip ng ibang tao, parang ganun na rin talaga ako in personal. 'Di ba? In correct. person. Yun talaga yung character ko, which is hindi. Gets. So, kumbaga, parang feeling mo, yung Ava Mendez na personal at yung Ava Mendez na character nagpo-portray lang, parang iniisip ng tao, iisa lang yan. Yes, iisa So, lang. ibig sabihin mo, yung mga nagko-comment ito, yung mga nagko-comment sa social media, ganyan. Yes. Okay. Gets. So kung hindi si Ava, hindi ikaw si Ava Mendez na brand, Alright. ano yung nakikita mo pinagkaiba mo kay Ava Mendez na brand? Baliban sa hindi mo talaga to ginagawa ginagawa mo lang to sa trabaho, ano pa yung pinagkaiba ng Ava Mendez brand sa tunay na ikaw? Actually, baka yung Ava ngayon, kung hindi siya artista, baka nasa politics. Talaga? Yes. Okay. Okay. Interesting. Bakit politics? Dahil political dynasty kasi kami sa Isabela. So, na-expose kami. Bata pa lang kami. And that time, my tito was a congressman sa amin. So, halos lahat ng ginagawa niya, ini-educate niya kami sa ganun. Sa pagtulong sa mga ibang tao. And then, parang, yun parang in-aim ko na parang gusto ko maging ganito. Pero mahirap pala. Okay. Sinubukan mo mag-politics? Actually, tinanay ko sa amin tumakbo. Dito, homeowners, takbo ka mo ng homeowners. Start ka dito. Sa amin sa Isabela, nag-try naman ako tumakbo. Okay. Pero hindi ko na natuloy. Kasi that time, kailangan ko na mag-aral dito sa Manila. Ano tinakbo mo? SK. Oo, SK SK. muna. Sayang. NMAX ka na ata sa Matic. Bakit? Boss, easy ka lang. Ano tayo Max Matic? Hindi kasi yung mga kaibigan ko mahilig mag-NMAX eh. Oo. Siyempre, kailangan mong rumonda agad, iikot ka. Mga ngampanya. Hindi, yung parang susuporta ka sa May mga sakyan kabataan. naman kami. Grabe. Sakyan. Pinag-NMAX mo naman, Ava Mendez yan, boss. Hindi, yung mga kaibigan ko ba? Hindi ko ma-imagine si Ava. Naka-NMAX. NMAX sa Rumorondo sa Isabela. May liga tayo, mga kaibigan. So ngayon, naisipan mo siya or open ka pa sa kanya in the future, pwede, no? Open ako in the future. Actually, kami Kaya nag-start muna ako mag-business to build a connection and network. Ay, importante yan. Yes. Okay. Kami nila, nagpaplano kami mag-politics. Para kasi sa amin, parang nakikita namin sa Pilipinas, may tatlong way para yumaman ka talaga eh. Mhm. Una, syempre, magiging artista. Influencer. Di ba? Yes. Mabilis ang pera talaga pag Mabilis. sikat ka, di ba? Kaya nagko-content din kami ngayon, no? Di ba? Pangalawa, negosyo. Negosyo. Oo, So, totoo. nagne-negosyo kami. May mga businesses na kami ni Leo. Ito na lang, yung pangatlo na lang yung kulang eh. Mhm. Politics. Politics. Kwento mo anong plano? Ayoko, boss. Pag gantong mainit tayo, boss, sa social media, Wag. ayoko nang magsalita ng mga ganyan. Baka madali tayo ni Makagago, Okay. Attorney Libayan, Okay. nakita mo na nga. Lumalabas yung ano natin. Basta, dun eh, no? Makagago, Attorney Libayan, kung ano yung mga sinabi ni Paulo, siya lang, opinion niya lang yun. Ganun. Huwag niyo kayo damay. Bakit ganun? Kala ko ba gusto natin mag-politics para tumulong sa tao? Simulan na sa homeowners muna. Actually, Honest nga. sad to be true, Ah. but the politics is also a business. Ginagawa na lang talagang negosyo. Oh, ano mo nasabi? Paano mo nasabi? Okay. Tignan niyo pag election. Okay. Di ba nakita niyo nag-hire sila ng mga influencer? Tama.
para ma-market yung Market. ma-market Oo, sila. ano? Oo. And then pag nanalo, pag nakaupo, hingi ng project. Mm-mm. Tapos may lagay, Oo. pampadulas. Oh. So, parang nagiging negosyo na lang siya. Kasi halos lahat ang nasa loob, sila lang naman din gumagawa ng mga yan eh. Okay. 'Di ba? Yeah. So, at hindi ko nila lahat, pero nangyayari talaga lahat ng mga nasa Mostly. politics nangungurakot. Hindi naman yan secret sa Pilipinas. Correct. Oo. Marami. Lantad naman. Marami namang nahuhuli. Ganon. Yun ang sekreto kung paano kaya yaman dito. Combo, no? Yung Oo. tatlo, no? Tatlo Oo. yan eh. Artista, influencer ka, negosyante ka, tapos politika. Tisha. Politics ka pa. Yan Di ba? ang ultimate. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Ba? Oo naman. Pag na-full. Kasi na-hit mo na yung dalawa eh. Oo. Papunta na doon sa isa. Mayor, baka naman. Yorme. Yorme Aba, baka naman. Anong plataforma mo? Sampalon mo muna kami yung plataforma mo. Okay. Ano? Pasiklaban mo na sila ngayon. Para pag... Pasiklaban muna kami. Oo. Ang plataforma ko. Okay. Kunyari, barangay level muna. Barangay level. Okay, ang plataforma ko sa barangay. Oo. Kailangan every Sunday Oo. magsusubscribe kayo sa akin ng mga joke ko. Negosyante. Hindi pwede yan. Negosyante ka mag-isip. Kailangan politika ka na mag-isip. Kailangan mo tumutulong. Hindi kasi yung Pero pinapanood. meron naman akong advocacy. Yeah. Okay, yeah. Yeah. Ano? Ang advocacy ko kasi ngayon is helping the single mothers. Okay. And then yung mga bata na may mga tahi dito. Bingot. Yeah, bingot. Oo. Sorry wala akong ibang term na maisip na hindi, ano yung English doon? Clef something. Yeah. Basta ganun. Okay, bakit yun? Kasi I'm a single mom. Okay. Ngayon ko lang to sasabihin sa inyo sa podcast na to. Oh. Okay. So, alam Talaga ba? Oo. Hindi to alam ng lahat. Wala nakakaalam. Hindi to mo lang first ni-reveal. Oo. As in. Wow. Nakakaano naman yan, Grabe. Haba. Maraming salamat for Yes, dito lang. Trusting us. Yes. So, sige. Actually, napakit ng anak nito ni Haba eh. Mm. Hindi siya mahilig kumain, no? Hindi. Napapabayaan sa kusina eh. Tapos, bakit naman doon sa bingot? Kasi may mga naging kasambahay ako dati yung anak nila. Nangihingi ng tulong para mapaggamot pero hindi ko matulungan kasi that time wala rin naman ako. Okay. So alam ko yung gano'n na pakiramdam kaya yun ang gusto kong tulungan. Okay, ganda niya, no? Kasi ako, yung ate ko naman, single mother din. Mhm. So, malapit ako talaga sa mga single mom. Mhm. Yeah. So, ganda. Ang ganda niyan. Oo. Boboto kita. Bumoto mo na. Kaso, Kukuha na agad. kaso kabitayin niyo ko eh. Ayun lang. Ayun lang. Pag national level na. Yan ang sure. Sa- Pwede, Ano ba? tatakbo na lang. Magbuo na lang tayo senador. ng party list natin. Pwede, Alam, pwede. Party list yan. Pwede. Party list. Party list. Yun ang pangalan natin. Hindi siya, pero Party list. maganda yung plataforma. Kasi speaking of pinag-uusapan nga natin dito sa podcast, yung negosyong i-release ni Ava, di ba? Malaking tulong yan para sa Yes. mga single mother. Matuto sila magnegosyo. Oo. Yes. Magkaroon ng Yun sariling ang pinupush income. through namin ngayon. Di ba? Correct. Actually, kahit na hindi single mother kahit Mhm. kunyari housewife ka, nag-aalaga ka Yeah. ng anak. Yes. Kasi ito, kunyari, di ba? Mamaya, ipapakita namin sa inyo yung paano ka makakatulong nitong business ni Ava, di ba? Mga reseller, distributor, kahit nasa bahay ka, pwede mo namang gawin. Aha. Di ba? So, Yes. yun, magandang plataforma. Nakuha mo na yung boto namin. Nakuha mo Thank na. you. Plus 2 na agad, plus 2. Plus 2 na sa langit. Plus two sa langit. So ngayon balik tayo dito, no. Nung transition mo ngayon Mhm. ng from dito sa artist, no, entertainment to dito sa pagiging negosyante. Yes. Walk us through dun sa proseso na yan. Ano yung mga challenges na na-experience mo? Like for example, kunyari, maybe naghahanap ka ba ng investor tapos hindi ka siseryosohin kasi Oo. may mga ganun ba? Kumusta Grabe yung ang process na yun? struggle ko nung binubuo ko. Actually, nabuo ko na tong Radiant Roots tapos naghanap ako ng mga partners ko for the another business. Okay. Ang dami kong mga na-encounter ng mga investor na ang gusto lang pala nila is yung, alam mo yun, maka-score sa akin. Tapos after nun, hindi na ako kakausapin. Iba pala ang motibo, no? Oo. Gusto palang ilabas ang embutido. Ang daming nangyari. Like, yung isa naman,
hot seat sa CIDG, muntik pa ako madamay. Okay. Okay. Kasi gusto niya akong asawahin dahil magaganda yung mga negosyo ko. And gusto niya partnership, tapos ang gusto niya muna mangyari, kasal muna kami. Sa kanya ibibigay yung investment. Ba? Malala yun. Matindi yun, ah. Tapos, kinabukasan, hindi ko na siya kinausap, tapos nabalitaan ko na lang na first list pala siya sa CIDG at yun, kinulong. Oh, Yun lang. Muntik pa ako madamay. Oo nga, ano. Buti na Paano lang. kung kunyari nakasal kami tapos 'di ba may binigay siyang pera sa akin hindi ko alam yung pera ko saan nanggaling. Damay ka. Laundering ka pa pala. No? Oo. Oh my gosh. Lapitin talaga ako actually ng mga ganyang tao. Yung may mga involved sa mga ganyang illegal na nagiging investor ko, which is yun talaga, kinikilatis ko talaga. Correct. Oo. Pag gumagawa ka ng illegal, no men, hindi talaga. Ekis na yan. Ekis. Oo. Delikado yan. Pag nadamay ka pa, naku, Diyos ko. May mga anak pa naman, may anak pa naman ako. Uy, mga. Ilan? Mga pala. Sorry. May anak pa. Hindi May kasi anak pa yung ako. anak ng kapatid mo parang anak mo na Oo. din. Oo. So, kino-consider ko na yon, dalawa sila. Yeah. So, ano pa, masasabi mo ba yan yung pinakamalala o may mas malala pa dyan? Meron yung iba naman, dahil napapanood nila ako dun sa streaming, Mm. gusto nila, ganun muna bago ibigay yung investment, yung pera na ibibigay, yung parang funding. Anong streaming? Like parang OnlyFans? Ganon? Yung streaming na like Viva Max, Viva mga Max. ganun. Okay. Napapanood kasi nila, Oo. tapos ino-offeran nila ako for business proposal. Okay. Kasi nakitaan nila na gusto kong mag-business, Mm-mm. and ang dami kong mga ideas, gusto ko ganito gawin ko, ganyan. O sige, tutulungan kita, may funding ka na ba? Ganyan, sabi ko, wala. So, ang Okay. gusto nila, chok-chok chenes muna. Oo, chok-chak chenes. Oh, Ayun lang. sabay tsaka Kaya mag-i-invest. na-phobia ako sa ganun. Oo, Hanggang no? sa sabi ko, hindi na muna ako mag-investor. Hanggang sa, nung nag-live ako doon sa TikTok, Mm. nagbebenta ako ng mga products. Yun naging parang depot ko sa Visayas, nag-offer sa akin ng business proposal. Okay. Tapos dun na yun nag-start. At siya ngayon ay ang aking partner sa negosyo na itatayo namin pa soon. Yun. Yan. Yun ang kailangan kasi may isang fraud. Kasi ang hirap nga naman nun Mhm. na ang hirap ilayo no? Oo. Kumbaga Mm-mm. parang ano bang sample nito? Kunyari, parang gano'n, parang magbagong buhay. Yes. Oo. Hindi ba? Na kunyari, ikaw, kilala kang kunyaring sugarol. Tapos biglang lalapit ka for investor. Ikaw, kwento mo yung sarili mo. Ba't ako? Di ba? Diyan ka rin nahirapan nung nag-start Kaya ka ng yun ano. din eh. Tama. Oo. Yun din yung isang sa dahilan kung bakit hindi ko na tinuloy proceed sa paggawa ng mga Projects. movie project. Oo. Dahil because of that, Oo nga, no? nahihirapan ako dun sa branding na yon. Oo. Kasi kailangan ko mag-transition for the sake of my business. Yes. Oh, tama, no? Kailangan nga yun na malayo ka Mhm. dun sa Correct. ganong image. Correct. So Yes. that people, investors, business partners will take you seriously. Oo, kasi Oo. hindi ka talaga seryosohin. Tsaka, alam nila, bobi-bobita ka eh. Tapos magaganyan ka ng negosyo. Oo nga, no? Mm-mm. 'Di ba? Yeah. So ngayon, araw-araw kong natututunan lahat ng mga bagay-bagay and then nare-realize ko, dapat ganito, ganyan. O sige, ganito na lang gagawin ko. Correct. Mahirap talaga. Pero nung nakaka-adjust na ako, so parang sabi ko, madali lang pala. Akala ko, kasi lagi ko iniisip, kailangan nandyan na lahat yung pera, nandyan na lahat eh. Mm. Pero lagi ko na lang iniisip, God will provide. Yeah. Tapos dumadating Yes. na lang talaga na may nangyayari, Mm-mm. may dumadating na pera sa akin, tapos may nag-PPM na sa akin, open for investor. Ayun, nakashoot ako. 3 investor. Nice. Puro lahat big time. Nice. Congrats. At yun, mga matatanda na yan. May matandang babae, Okay. tapos yung isa nasa 40 plus. Mga ano sila, mga negosyo nila, mga importation. Yun ang maganda. Talagang walang motibo, klarong negosyo. Wala. Correct. Yeah. Di kaya sobrang importante din mga soba na nanonood sa atin yung personal branding mo sa Correct. sarili. Yes, Diba? totoo yan. Kasi yan ang magdadala sa'yo. And yan ang representative mo sa mga products Yes. mo. Oo. Tama. Correct. Kaya,
kailangan talaga alagaan at ayusin yung personal branding natin kasi it will affect yung ibang aspeto din ng Yes. buhay mo, especially your business, di ba? Oo. Totoo. So, ang question ko ngayon sa iyo, Ava, bakit naman business yung napili mo nung ayaw mo na dito sa Viva Max or dito sa ginagawa mo doon? Bakit hindi mag-employment or mag-ibang bansa? I don't see myself working 9 to 5 hours and as an employee, I don't see myself. Kasi mas gusto ko yung hawak ko yung oras ko, ako yung nasusunod. Mhm. Ayoko yung magtatrabaho ko sa isang kumpanya na sunod-sunuran. Okay. And then, ganun lang sahod na makukuha ko. Kasi galing na ako sa ganun eh. Naging artist ako, ganun yung nangyari sa akin. To sabi ko parang hindi enough. Actually, totoo yan. Kasi kami ni Sobleo, parehas kaming engineer talaga kami by profession eh. Yeah. Oo. One of the reason din kaya kami umalis sa employment. Kasi yun nga, talika eh, di ba? Correct. Yes. Talika na, kailangan mong pumasok ng ganitong oras, uuwi ka ng ganitong oras. Yeah. Kahit traffic, talagang, ano mo yun, pupunta ka sa opisina. Totoo. Unlike dito, yes, it's quite challenging, lalo pa nagsisimula. But then again, kung klaro ka naman dun sa gusto mong ma-achieve as a business owner or entrepreneur, katulad yan ng sinabi mo, natututunan mo naman siya every single day. Yeah. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa Career Opportunity and Side Hustle. We are excited to see you and become part of our organization. So, sino naman yung nagturo sa'yo sa pagnenegosyo na yan? Paano ka nagkaroon ng idea or natuto about business? Wala, ako lang. Nagpatulong lang ako. Nagpa-guidance lang ako sa pinsan ng kuya ko. Okay. Hindi ka talaga nag-formal schooling, ganyan? Hindi. Kasi yung kuya ko, yung best friend niya, may negosyo na. Okay. So, sa kanya ako nagpa-help. Kasi ang pinsan ko nasa Isabela. So, siya yung hinihingan ko ng guidance. Kuya, gusto ko magnegosyo kasi that time, hindi ko pa alam kung paano mag-process sa mga papers eh. Yung mga SEC, pupunta ng BIR. So, halos lahat, napagdaanan ko yan. Ako yung pumipila, tapos may mga tao nakakilala sa akin. Uy, si Ava Mendez yun na. Yan, nagpa-picture. Siyempre ako naman, gusto ko maranasan yung pumipila ako. Ano ba yung klase ng galing. ganitong ano. So, naranasan ko yun. Nung nakikilala ako kasi, eto pa yung one time, nasa BIR ako kasi pa-file ko yung mga documents ko. Di ba may mga number yon? Yes. Ang ginawa, pinasingit ako. Sabi ko, ate, wag mo na ako isingit kasi may mga nauna pa sa akin, nakakahiya naman. Hindi ma'am, iunahin na po kita. Kasi alam na artista ako. Pinasingit ako. Special treatment. Oo, so parang sa akin, dun pa lang, sabi ko, paano ako matututo nito kung ganito ang treatment niya sa akin? Dapat pantay-pantay lang ang tingin dapat. Sabi ko, hindi po, nakakahiya. Dito lang po ako, kaya ko naman po mag-antay eh. Talagang nag-antay talaga ako sa pila. Hindi ka sumingit. Hindi ko kasi nararanasan yung ganun ever since nung eto na, di ba? Nung kilala na, hindi na, wala na. Kaya gusto ko bumalik ulit sa dating ganun. Yung talagang normal lang, kahit ganun, kahit ganito yung status ng buhay ko, gusto ko nararanasan ko pa rin yung mga bagay-bagay na ginagawa ng mga ibang tao na may pumipila, nag-struggle sa pila. Yun talaga yung perks no? Pagka celebrity, pag kilala ka. Pero ikaw, hindi mo siya, parang ayaw mo siyang mangyari dahil nga gusto mo maranasan. Ano ba yung mga pinagdaanan ng mga business owners talaga? Yes. At saka gusto ko doon palang dinedress up ko na like dinidisiplina ko na hindi porket ganito yung status namin doon sa status yun niya ano naman pinagkaiba pare-pares lang naman tayo nagtatrabaho tsaka kumikita. And eto din na sinabi ko sa mga kasama ko sa team ko na wag nila akong tatawaging madam or ma'am kasi para sa akin parang ano naman kung mas mataas ako sa'yo sa ganyan pare-parehas lang tayo. I treat people equally. Nice. Kaya mas gusto ko tinatawag akong Miss Ava. Pag tinatawag akong madam tsaka ma'am, naririndi yung tenga ko Nakikringe ka, gano'n. Oo. Ayoko, hindi ako sanay Parang feel ko ang tanda-tanda ko na. Miss Ava na lang. Oo, Miss Ava talaga. Miss Ava. Yeah. Kasi para nararamdaman ko yung surrounding ko, nararamdaman ko yung mga tao sa paligid ko na, okay, hindi ako mag-isa, nandito kayo. Correct. So,
Ngayon, kumusta naman ang kitaan mo ngayon sa negosyo? Ay, maganda ang kita ko. Okay. Maganda ang kita ko. So, masasabi mo ba na natapatan, nahigitan, or mas mababa sa kitaan mo before sa Viva Max? Malaki. Natapat. Lagpas. Lagpas. Oo. Worth it, no? Yung 50,000 ko sa Viva Max Per na movie? kinikita ko na per movie, tas after 1 week ko makukuha, Mhm. kaya kong kitain lang yun sa isang event. Yun. Okay. At ilang oras lang yun? 2 oras, 3 oras. Grabe, Ay, yung no? kita ko sa Facebook din. Magkano yung mga pinupost ko doon ng mga content. So, worth sa it isang talaga. buwan. Oo, worth it talaga. Tsaka, hindi malaki yung cut. Pati wala ka manager. Ikaw mismo. meron akong manager, pero pag sa mga movie, yun talaga kailangan ko sa kanila idiretso. Oo. Pero yung sa mga ganito pinagagawa kong content, wala. Mhm. Ikaw lang yan, diretso Yes, lahat sa'yo. akin lang. Tapos yung kita ko din sa skincare, malaking kita ko dahil may mga distri na ako. Yeah. Distributor, Oo. no? Yes. So ngayon, ang ano mo, Radiant Roots, maliban Yes. doon, meron ka pang mga existing business pa? Yes. Ano yung iba pa? Hindi, yan na lang, Radiant Roots. Pero binubuo ko pa yung mga iba. Okay. Di kasi ang nakikita ko sa kanya, marami siyang sources of income na like content creation, Yes. events. Mhm. Tsaka ang maganda ngayon sa'yo, Ava, since na-rebrand mo na yung sarili mo, no, Yes. na into business ka, na field, yung mga brands tuloy sa'yo ngayon, mas magaganda kasi compared to nung dati na sexy artist. At Mhm. tama ba? Yun ang, Yes. Si Paulo kasi ang alam, bold star eh. Parang 90s pa yung tawag eh. Ba't ako na naman? Ba't ako na naman? Kasi ano na ngayon eh, artist, sexy artist, tama? Yes. Yung mga brand na willing makipag-collab versus sa mga negosyante, iba, 'di ba? Oo, totoo. At saka ang dami na nag-o-offer sa akin Nang. ng mga business collaboration kaysa Correct. nung before. Yeah. Mas iba talaga pagka nasa business business Totoo. side, no? Totoo. So, paano naman nakatulong, Ava, yung background mo as an entertainer sa entertainment dito sa pagiging negosyante mo? network. Okay. Ay, oo. Totoo Network. yan. Big Kasi sabihin, pag nalaman nila, uy, si Ava Mendez, di ba yan yung ano? Ano na nga natin, ganyan-ganyan. Kaibiganin natin, opera natin ng negosyo, ganyan. Mhm. Dyan pumapasok yung mga yan. Although, yung 90% ng mga yan, may mga ano Motibo. yan. May mga motibo. Oh. At yung iba, yun yung talagang clean business lang talaga. Ah. Konti lang. Paano mo siya filter out? Ang ginagawa ko kasi, pag nauna ko na sila nakilala, dinidisiplina ko na sila na ganito lang ako. Ganito lang ako. Simple lang yung gusto kong mangyari. Mhm. Kung gusto mo ganyan na mangyari sa atin na merong tsuktsakan bagong business close. Pas ako sa embutido. Oo, pass talaga. Kasi hindi ako ganyan. Oo. Minsan nagwa-white lies na nga ako, sabi ko meron na akong jowa kahit wala naman akong jowa. Oh. Okay. Oh. So hindi talaga kayo ni price tag. Hindi. Uy. Ano lang, trabaho lang, collab lang. Oo, tsaka naging beshi ko na rin si Price. Okay. So, ibig sabihin, network, napakalaking bagay na nakatulong sa'yo dahil dito. Aside from doon, siguro work ethics, meron ba? Or sa character mo, or yung galawan dati sa entertainment, may naitulong ba dito sa negosyo? Aside Yes, from meron. Ano pa? Meron. Kasi syempre, iba yung work ethic namin kasi sa mga movie at saka yung dito ngayon, parang wala naman na iba. Siguro parang parehas lang. Like, you have to wake up early, meditate, exercise, kumain ng tama. Yeah. Pero nung that time na yun, hindi na ako nakakapagbasa ng mga books Pero hindi alata sa mga ako, mahilig ako magbasa ng libro. Oo. Oh. Correct. Marami akong books sa bahay. Puro Mhm. mga self-improvement, about mga financials. Talaga? Yes. Yung mga hindi alam ng mga subject tungkol kay Ava Mendez. Bookworm to. Diba? Yes. Anong favorite mo siguro na book? Ikigai. Ikigai. Ganda yun. Tsaka Atomic Habits. Atomic Uy, the Habits. best yan. James Clear. Mm-mm. Yeah. Nice. Tsaka Alchemist for Spiritual. Ayan, Paulo Coelho. Oh. Yes. Maganda yan. Dalinay. Correct. So, ano ang pinakamalaking challenges mo naman ngayon sa negosyo? Siguro yung
nakakamit ako ng mga manggagancho ng mga manufacturer kasi skincare yung inaano ko. Product. Yes, skincare product yung negosyo ko. Dami Ang pala. dami. Oo. May mga pinapasabi pa sa akin na i-consignment yung mga product kaya ayoko nga ng consignment. Tapos ang ginagawa sa akin, nilalabasan ako ng mga product tapos yung ibibigay nila sa akin MOQ, aabot ng mga 20,000 na product. Eh sabi ko, hindi pa naman yan ang kailangan ko eh. 10,000 lang muna tayo. Oo. Binibigla mo ko. Hindi. Paabutin natin 20 to 30 yan kasi artista ka naman eh. Diba? Ganun pa lang. Sabi ko, hindi naman pwede kahit naman artista eh. Diba? Oo. Gets. Siyempre, starting pa lang naman tayo. Correct. At saka sa pagnenegosyo, always start small. Humble beginning talaga. Yeah. Walang shortcut, walang cheat sheet. Correct. Imagine mo, sikat na to Sob Aba Mendez na nagsasabi niyan. Correct. So, start small talaga eh. Kumbaga wala siyang, alam mo yun, Yes, totoo. automatic, hindi eh. Kami nga ng nanay ko sa probinsya eh. Nag-start kami, karinderya. Napalaki na napalaki. Hanggang sa naging restaurant. Tapos lumipat na kami lahat dito. So, gusto ulit ni mama na magkarinderya Restaurant ulit. business. Oo. Sabi ko kay mama, mag-iipon lang ulit ako. Magtatayo tayo ng malaking karinderya sa Metro Manila. Wow. Pwede, aabangan natin yan, no? So, ibig sabihin, may background na rin pala. Kumbaga, may nakita mo na rin to sa parents mo growing up na merong pagka-entrepreneur, Yes, negosyante. ang mami ko talaga negosyante. Ang tatay ko politician talaga. Kasi ang tatay ko political advisor ng tito ko. Okay. So, okay. balance lang. Di ba? Oo. Mm. Ngayon, anong pinagkakabalan nila? Tumutulong sila dito sa negosyo mo. Yes, tumutulong sila sa negosyo ko. Yun ang maganda, no? Yun ang magandang... May kasama ka. Yes. Oo. At masasabi ko yun talaga yung humble beginnings ko kasi buong family ko, pati yung mga bata tumutulong din na mag-pack ng mga Ay, wow. skincare ko. Kaya yun ang nakakatuwa at ayun yung tinetreasure ko talaga sa pang-araw-araw. Correct. Mm. Yung tsaka yun yung maganda kasi kunyari si V, kaya din naging successful yung V-Line na kasi yung parents na yung katulong niya doon. Oo. Mhm. Mga alam ko mga accountant yung nanay ng tatay doon no? Oo. Ang tatay ko tagahawak ng pera, ang nanay ko ang taga-compute ng pera kapag may mga pumapasok. Pag mga malalaki. Mm. Alam mo pinakamaganda pag nanay tatay mo kasosyo mo, hindi ka gugulangan yan. Correct, Hindi correct, eh. correct. Kalokohang gulangan Oo. ganyan, di ba? Oo, totoo. Imposible, hindi yung kayang gawin ng magulang sa anak. Oo. Totoo yan. Magulang yan, Kapatid, pero hindi pwede ka gugulangan. Kapatid, pwede pa kumupit-kupit yan eh. Mm. Di ba? Pero mga kapatid ko mabait sa akin pag may hiningi, yeah. magpapaalam. Yun ang maganda. Yun ang sabi ko sa kanila, huwag niyo akong kukupitan. Kahit anong kailangan niyo sabihin niyo sa akin, ibibigay ko naman eh. Yeah. Correct, correct. Sino ang inspirasyon mo sa Ava sa pagnenegosyo? Ang inspirasyon ko, Ah. si tito natin si Elon Musk. Si Si Tito Elon. Pero personally, may kakilala mo na kunyari, kumausap si dati, Ava, magnegosyo ka na lang. Ah. Paano ka nag-come up sa ganun? Actually, tong skincare talaga, ito talaga yung gusto ko talagang inegosyo. Okay, bakit nga ba Kasi yan? dito ako passion eh. Passion Okay. about. Okay. Kasi nung college pa lang ako, yung 1,000 pesos ko, tinitipid ko pa yun for a week Okay. bago ko padalhan ulit. Pampaganda niya. Kaso yung 1,000 na yun, nauubos lang siya in just 3 days. Dahil, Kasi pinambibili ko ng skincare. yun. So, daddy pa talaga, passionate ka na dyan. Oo, kaya Okay. alam ko na yung pasikot-sikot lahat sa skincare from sa pinakamahal hanggang sa pinakamura. Okay. Kaya Oh. doon ako nagkaroon ng idea kung paano ako bumuo ng skincare. Tapos sabi ko gusto ko magnegosyo ng skincare. Mhm. Mm. Kaya yung mga ibang formulation doon, suggestion ko din yun, pero with the help of my chemist din. Kasi may mga formula na hindi mo pwedeng pagsamahin eh. Correct. Mm-mm. Okay, so talagang passionate ka nga talaga dito at talagang Yes. kabisado mo na siya before pa. Yes, kasi ayokong pumasok sa isang negosyo na hindi ko alam, Mhm. na wala akong knowledge. Correct. Mm. Although pwede naman siyang matutunan sooner or later, pero iba pa rin kapag alam mo yun, passion mo. Kasi yung money, Susunod yan eh. susunod naman yan eh. Iba talaga pag may passion kasi namomotivate ka sa pang-araw-araw. Correct. Yung na-excite ka pag gising mo sa umaga, eto na, ganyan-ganyan. Kahit sa gabi, kaya nga hirap ako matulog, ang daming pumapasok sa utak ko. Mhm. Ganun eh, pag negosyante ka. Oo.
Kaya ako kagabi puyat. Ah, Di ba tumawag kayo? ah. Late na ako nagising. Ganun- Kakaisip ng negosyo. Ganun Oo. yan, ganun. Anong Correct, bagong correct. marketing strategy ko? Oo, Anong good problem naman lahat eh. correct. Nakaka-relate kami dyan. So, sige. So, Baba, pag-usapan natin ngayon to, no? Kasi ang gusto natin sa episode na to, talaga matulungan natin. Yes. Lalo na yung mga kababaihan na makapagsimula ng negosyo, di ba? So, for you, ano-ano ba yung mga business para sa'yo na swak sa mga babae ngayong 2024? Sa akin, kung mahilig kayo sa pagkain, why not mag-start sa mga food cart? Okay, food. Okay. Yes. Or yung parang mga, kunyari, kung may garahe man kayo, pwede kayo magbenta doon ng mga pagkain. Ah, 'Di ba? Mm. Mga karinderya, pwede kasi ganun ang ginawa namin ng mami ko noon dati nung nasa Isabela kami. mhm. And ang laki din naman nung kita sa isang araw. Correct. Biruin mo, nanay ko maglalabas lang ng 2,000 sa karinderya for 1 week. Magkano na yung bumabalik? 10,000 na. Wow! Laki nun 500% ano ha? Oo. Yes. Tubo. Magaling ang nanay ko sa negosyo, lalo na pagkainan ng usapan. Galing. Pagkain talaga. Kasi nanay ko masarap magluto. Oh. Hindi lang ako nataba. At saka mga babae ng mga hilig nila. Yes. Luto-luto, Oo, luto talaga. bake-bake. Matik Oo. yan, matik yan. So kung passionate kayo mga sob na sa pagluluto, bake-bake, simple lang nyo gawin yung negosyo. Mm. 'Di ba? Kung ano yung passion ninyo, yun ang gawin ninyo. Kasi doon kayo kikita. At saka happy ka sa ginagawa Oo. mo. Tsaka huwag kayo magne-negosyo na, kaya mo gusto magnegosyo is kumita ng pera. Yung ganun pa lang na mindset, dapat palitan niyo yun. Talo ka na doon. Ano yung, pag nagnegosyo ka, ano ba yung magiging purpose mo? Mhm. Like, ano bang maitutulong mo? Kailangan ganun eh. Hindi mo siya iisipin na parang sa sarili mo lang. Isipin mo yung makakatulong ka sa iba Correct. para mag-proceed lahat ng negosyo mo. Yeah, money will follow. Yes, that's true. Ang ganda nun kasi marami na ngayong mga gustong magnegosyo dahil nakikita nga sa TikTok, sa social media technically, di ba? Ang dami Yes. nang nakikita mga nagnenegosyo. Yes. Yung iba pa nga, di ba? Parang, ayoko na mag-school, magnenegosyo na lang ako, di ba? Bakit? Yes, Kasi actually, kikita yung mga ko pera. bata ngayon. Mm. Oo. Gusto Totoo lang kumita yan. ng pera and so on and so forth. Hindi pala maging effective pag ganun. Mhm. Oo, kailangan may purpose siyang ginagawa mo Yeah. or Yes. passionate ka about it And para then mag-work. always look sa malayo. Tumingin Okay. ka sa malayo. Like, pag ginawa mo ba to, ano na mangyayari sa'yo within 5 years? Okay. Magiging stable pa ba siya? O ano pa pwede mong gawin after during the 5 years? O pag nag 5 years ba, mag-expand ka ba ng business? Kasi sa totoo, sa business talaga, napaka-risky. Yeah. Kahit naman sa buhay, risky. Mhm. And always think lang na meron talagang positive and may negative pagdating sa negosyo. Mhm. So, yun ang kailangan ninyong isipin. Like, hindi lang puro positive at hindi rin talaga dapat na puro negative lang. Always think balance when it comes to business. Okay, ganda nun Mhm. na when you think of a business, ano yung value nito na maitutulong sa kapwa? Yes. Ano yung masosolve the problem? And then number 2 is, ano yung vision mo for this business? Kasi maraming nagdinegosyo na negosyo-negosyohan lang eh. Yes. Kaya no wonder in a year, lugi na. Totoo. Or susuko agad. Susuko Oo, agad. kasi hindi naman dapat talaga kailangan maging greedy sa negosyo. Oo. If you aim high, you don't have to be greedy. Correct. Kasi sometimes may business, it will take you 1-2 years ng break even or palugi. Oo, totoo. Pero puputok after 3 years, 4 years, 5 years. Kaya lang kung wala ka nang vision for that business, Mhm. wala na. Ititigil mo na siya dahil hindi ka Mm-mm. makakuha agad ng instant result. Yun yung sinasabi mo na kung pera ang habol mo at pera yung motivation mo, alanganin ka dyan versus kung passionate ka sa ginagawa mo. Yes, exactly. 'Di ba? Kahit hindi yan kumikita, nag-e-enjoy kang gawin. Yes. Yeah. Totoo yun. So, aside from food, ano pa? Siguro bigyan pa kami mga dalawa. Siguro Syempre, kung ang mga babae, mahilig naman talaga sa skincare. Cosmetics. Why not mag-start kayo ng small? Meron yung mga pwede kayo mag-rebrand. Mhm. Like yun doon sa mga manufacturer, may mga ready na sila for the product. Yeah. I-rename mo na lang yun. Mhm. And then, ibebenta mo through online. Yun, pwede na yun. Magkano lang yan? Mga 1,000, 2,000, mga sa sabon. Yeah. Ang laki na yun. Yung 1,000, 2,000, pwede ka na makabenta no ng 50 pieces na sabon. Mhm. Na magkano mo siya ibebenta.
Correct. 'Di ba? Shoutout sa wife ko, Chase Cosmetics. Nagsimula din yung wife ko last December. Pero ngayon medyo hindi manganganak na kasi bubulwak na no? Mm-mm. Kaya hindi mo na masikaso ngayon. Pero after nyan, malamang tututukan namin yan. Lalo na ngayon na inaaral namin yung e-commerce. Yes. So integrate namin siya on e-com. Oo. Sige, so cosmetics. Yes. Syempre, kung gusto ng mga babae, parang Matik yan. bihira yung babae hindi mahilig sa skincare, Matik mga cosmetics, yan. di ba? Oo. Ano palas? Eto, kung hindi kayo sanay sa sa tawag dito, traditional, mag-digital kayo. Okay. Paano Yung yan? digital marketing. Okay. Okay. Maraming nangangailangan ng mga, like halimbawa yung mga boomer, Mhm. masanay sila sa tradition kasi wala pa naman that time, di pa naman high-tech ang e-com, Internet. di ba? Yeah. Correct. So, yung mga gusto lang magtrabaho sa bahay, like yung mga freelancer na marunong sa mga digital, Ang galing. pwede nyo rin pasukin yon. Yeah. Kasi ang usapan nyo lang naman dun, online lang. Or Correct. pwede rin kayo mag-meet up. Yeah. Tapos ituturo nyo sa kanila yung platform nun, kung paano sila way of kikitain. Yon, educate. Yan Doon din ang, kayo kikita. yan ang perfect na business sa mga housewife. Yes. Sa mga housewives na kunyari, meron siyang asawa na nasa abroad, tapos ayaw siyang pagtrabahuhin, ayaw siya magtrabaho sa Kasi isang bahay company. lang dapat. Kasi ikaw mag-aalaga sa mga Oo, anak. Pwede, oo. ito yung magandang business for you, Correct. mga mamshi, no? Na simula mo to, nasa bahay ka lang, maasikaso mo anak mo, digital. Kasi tama si Ava, Correct. no? Na hindi kailangan puro traditional yung business mo. Yes. Oo. Ngayon, digital era tayo. So, find a digital business na magagawa mo yung trabaho or yung negosyo kahit nasa bahay ka lang. Correct. Totoo. Correct. O tsaka laki ng kitaan dyan eh. Oo Oo, malaki naman. talaga. Mas malaki pa nga yan kasi ang market mo dyan, buong Pilipinas or Mm. maybe buong mundo. Correct. Mhm. Compared kung traditional yan, dun sa area nyo lang, di ba? Totoo. Kasi kapag traditional, dun lang yun eh. Pag digital, lumalabas ka sa ibang bansa. And then Yes. makakabuo ka pa ng network. Correct. Yes. Yun yung maganda dun. Yes. Galing. Mhm. So, next question. Mas magaling bang negosyante ang mga babae kesa sa mga lalaki? Para sa'yo. Para sa akin, pantay lang. Okay. Pantay lang. Ano na lang ang advantage? At meron disadvantage. lang mga iba-ibang atake. Okay. Halimbawa, ganito. Katulad ng sinabi ko, babae ako. Ah. May katransak ako lalaki. Okay. Kami mga babae, we use our charm Mm. para yung deal namin ma-close. Yes. Paano sample niya, Nava? Paano? Sample. Kunyari Pero ako yung kanegosyo mo. Kunyari ako, mag-invest ako 1 million. Ava, paano mo ako convince using your charm? Hi! Eto, 1 million. Batik agad. Ay pala, Binigay Yung agad. mga, sige, yung mga pakit-pakit na, sir. Use our charm. Ayan. So like, sir, pag nag-invest po kayo dito sa amin, meron po kayong mga makukuha mga perks, Yeah. and then yung mga commission ninyo, tataasan natin. Hala ko Hindi, mga ganon. magalambingan. Yes, lambing. Lumambing bigla, no? Yes. Grabe. Hindi, actually, totoo yan. Kasi Oo pag naman. lalaki sa lalaki, kunyari, very professional yan. Papakita ko talaga na gano'ng kagaling, gano'ng katalino. Totoo yan. Versus pagka, kahit Babae. na babae sa babae or babae sa lalaki, Oo. May competition talaga. madadaan mo yan sa relationship. Kasi kung opposite yan, Lambingan. kung babae ka, tas ka-deal ka, transaction mo lalaki, use your charm. Correct. Pero kapag ang katransak ko, babae to babae, kapaan yan. Nakakapaan. Pati din sa lalaki, di ba? Pag kalalaki to lalaki transact nyo, kapaan kayo, tsaka medyo payabangan. Di ba? Flex mo na ng awas. Di ba? Mga ganyan eh. Ganyan yan. Pero kapag lalaki to babae, yan Opposite. ang dyan. Shoot talaga ang deal dyan. Yan, yan. Matik yan. Deal yan. Pro tip from Aba Mendez Oh. yan. Shoot guys, yan. Konting- Ako na nagsasabi. Konting lambing-lambing. You just have to set boundaries. Yes, set Ay. boundaries. Para hindi ka rin At saka disiplinahan nyo na eto, dapat firm din talaga kayo pag maglalatag kayo ng business proposal. Firm talaga. Kasi paiikutin kayo niyan. Yeah. Ano naman yung disadvantage bilang isang babaeng negosyante para sa'yo? Kapag maganda ka, Ah, daming offer eh. Tapos ang Yan. ginagawa, dinadivert ka. yeah. Uuto-utoin ka na kunyari, Oo, business hanggang sa hindi ka transaction. na magnegosyo, tapos i-shota ka na lang. Ah. Naranasan ko yan, galing ako dyan.
So, nito na lang yan. Oo. Okay, nung bago, nag-start ka pa lang. Oo, totoo. Okay, ginawa ka. Oo. Na-in love ka rin talaga. Hindi rin eh. Hindi rin. Kasi ang habol ko lang talaga, investor. business. eh. Yung business deal. Ganun ako ka-firm talaga. Okay. Tapos, natutunan mo, ay, mga ganito pala. Hindi. Gusto na ako sa mga ganito. And always, tsaka wag yun din pipilitin sa sarili niyo yun na mag-risk kayo sa mga ganun. Kasi right people will find you. Tama. Yes, totoo yan. Right people at the right time. Wag kayong manghinayang sa mga ganun guys na sige na, gawin ko na nga to Oo, para lang wag. ma-close ko yung deal. Never. Malas yan sa negosyo. Correct. Stay firm talaga. So, Yes. dapat klaro ka sa values mo, Mhm. sa negosyo mo at sa mga ginagawa mo. Mm-mm. Yeah. Totoo yun. Tanong mo na yung third question. Trademark mo yan eh. Oo nga eh. Ito, lagi namin itong tinatanong, Aba. Sa tingin mo ba, Mhm. mopols ba ang mga kababaihang Pinoy? Kasi ayaw nilang magnegosyo, natatakot silang magnegosyo kasi feeling nila hindi naman nila kaya. Kasi growing up, ang nakikita natin, di ba? Ang CEO, lalaki. Laging Yes. lalaki, ganyan. Anong thoughts mo doon? Sa akin kasi, kung pamilyado na silang tao at yung lalaki ang provider, ang babae naman ay housewife, depende eh. Kasi sa akin, wait lang ha, nahihilo ako doon. Nahilo sa tanong. At ano na lang tip mo sa mga babae Okay. para magsimula silang magnegosyo? Na Actually, kung nakikita nyo naman na kaya ninyo, why not na hindi nyo ituloy? Yeah. And then, ang pagdadoubt is kaya nyong labanan yan sa una kasi nga, syempre, saan kayo kukuha ng pang negosyo? Oo. And then, paano nyo ba siya gagawin? Tapos, saan kayo manghihingi ng advice? 'Di ba? Correct. Tsaka huwag kayo maniwala sa asawa ninyo. Pag kaya nyo magnegosyo kayo. Basta gusto, gawin mo. Kasi totoo lang kailangan tanggalin na rin natin sa tradisyon natin na wag lang ang lalaki nagtatrabaho. Tama. Kung kaya din ng babae For sure. magtrabaho. Mm. Yeah. Kasi kailangan ma-realize din ng mga asawa nyo na kahit kayo na maganda pa rin na ikaw may stable pa rin yung finances mo para wala nasasabi both side. Correct. Oo, Diba? no? Yeah. Actually, no, hindi porky lalaki ka, mas magaling ka magnegosyo. May mga ganyan Yes. na mag-asawa, pero mas magaling mag-handle ng pera yung babae. Totoo. Mas magaling magnegosyo yung babae. Totoo. Kung tingin mo, ikaw yung mas magaling sa pera, mas magaling sa finance, sa business, kahit babae ka, i-push mo, 'di ba? Yes. Ay, oo. Yes. Hindi porky hindi lalaki lang. Gone are the days na lalaki na nagtatrabaho. Totoo. 'Di ba? At kung mga lalaki ka naman, baba mo yung ego mo. Kung mas magaling talaga si Mrs. Mm-mm. mag-handle ng pera, pagkatiwala Kaya mo mo siya. sa kanya. Totoo yun. Oo. Kasi ewan ko based lang din sa mga na-experience ko at natanong ko din sa mga kaibigan ko, mas gusto talaga nila yung babae nasa bahay. Tapos yung lalaki nagtatrabaho. Pero nakita ko yung red flag nila. Mhm. Ano When yung it red comes to flag? negosyo. Okay. Nagkakaroon ng mga interest. Tapos nandyan yung mga gimikan, after ng trabaho, kung paano sila mag-business close. Oh my Sino? God! Yung mga babae? Hindi, yung mga lalaki. Ay, mga lalaki. Lalo kung may mga pamilya. Okay. Syempre yung asawa nandun lang sa loob ng bahay, nag-aalaga ng mga bata, Ah. 'di ba? So hindi nila alam kung paano nila ano bang ginagawa ng asawa nila, kung paano binibigyan ko pang overthink Kaya eh. na, pinag-overtake tayo. Pinrunning mo naman. Pinag-overtake mo na. Marsh, pinrunning mo naman eh. Yun pala, nagko-close ng business din sa QAB. Oo, Uy, 'di ba? saan sa QAB? Yung pala hindi pala, no? Sa Kaya kung ako sa inyo magnegosyo kayo. Sabayan nyo mag-close ng deal. Pinrunning mo pa yung mga babae. So, Imbis na magninegosyo, pinag-isipan pa tuloy, ano kaya ginagawa talagang asawa ko sa mga oras na to? sige, sabi ka, ano nakuha mo rito sa mga pinag-uusapan natin? Hindi, ang ganda lang nitong kwentuhan natin, no? Kasi, syempre, parang, kumbaga, una, syempre, thank you, Ava, for saying yes to this podcast. Kasi, ako, hindi ko rin talaga siya kilala personally, yung ganitong kalalim na level, di ba? Alam lang natin na artista yan, sikat yan, influencer yan, di ba? Pero this podcast, this conversation made me realize na grabe, sobrang bait ng taong to. Imagine mo yun, magninego. Ako kasi,
Pag nagnenegosyo ko, iniisip ko agad numbers eh. Pag lalaki, matik numbers eh. Logical tayo eh. Totoo. Sa kanya, hindi. Pag nagnegosyo ka, isipin mo paano ka makakatulong. Mhm. 'Di ba? Ano yung purpose mo? Ba't ka nagnenegosyo? Parang sa akin, yun talaga eh. Parang right balance din talaga when it comes to business na may purpose ka, may gusto mo makatulong at the same time, may sa atin naman, sa mga lalaki, numbers. So feeling ko nandun yung right balance eh. So ang ganda nun. Natutunan ko Totoo. yun sa'yo. Tsaka din yung importance din talaga nung personal brand. 'Di ba? Totoo. Kasi kung nakita ko sa'yo yung talagang naging challenge mo, naging struggle mo, Yes. na mag-transition ka from, hindi, seryosohin nyo ako, negosyante talaga ako. Yeah. Tapos ang daming taong mga kung ano-ano lang ang gustong motibo, or ibang motibo naman yung trip nila, di ba? Totoo. So, yan. Ikaw, Sob. Yes, agree ako doon. So, ako naman, for me, agree ako doon sa sinabi mo, no, na very important talaga personal brand. yes. That's the perfect move na ginawa mo, Ava, nung inalis mo na unti-unti or totally yung sarili mo doon sa previous branding mo para seryosohin ka ng mga business partners, ng mga distributors, ng mga magiging kapartner mo, kasosyo mo in the future. So, that's one. And number two, hindi dapat ka malimit ng gender mo Totoo. sa pagiging negosyante, Totoo. sa pagtatayo ng business, sa Totoo. pagiging CEO. 2024 na guys, hindi na uso yung lalaki lang nagtatrabaho, lalaki yung humahawak ng pera, or lalaki yung nagnenegosyo. Kahit anong gender mo, kung sinong magaling, kung mas magaling si Mrs., ikaw magnegosyo, mag-start ka ng business, ikaw mag-manage ng finances. 'Di ba? So, at sa mga sob naman nakalalaki na ikinig, no, again, wag mo nang prioritize yung ego mo na ayaw mong si Mrs. yung kumikita. Kung siya yung magaling eh. Mas importante pa ba yung ego mo kaysa sa future ng family mo, 'di ba? So, ang mga kababaihan na ikinig, wag matakot, wag kabahan na mag-start ng negosyo. Subukan mo lang. Subukan mo, 'di ba? Totoo. Kasi si Kung mag-fail ka man, di learn. Correct. Pero does it mean na yung pagka-fail mo na yun is hindi ka na kagad magnegosyo? No. yeah. Stepping stone yon. Kailangan kasi open din kayo na matuto. Kahit nagkamali kayo, nag-fail kayo sa business, palitan nyo yung mindset nyo na yun, learn lang talaga. Hindi siya loss. Yes. Learn lang siya. Correct. Learn for you to start to earn. Totoo. 'Di ba? So, okay. Eto na. Papunta Ayan na na. tayo Ayan na. sa favorite segment ng lahat, ang Tough Talk. Pero syempre, bibitinin muna namin kayo. Tough Talk tayo sa pagbabalik ng Timawa Podcast. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Okay, eto na tayo sa favorite ng lahat, ang Tough Talk. Yan. No? Wherein, meron kaming tough questions for you, Sob Ava, no? Mhm. Na, syempre, ang goal namin dito ay ma-challenge ka sa mga question namin, pero knowing you, mukhang wala ka namang inaatras ang Kaya tanong. nga eh. Wala. Palaban to. Pero if ever na ayaw mong sagutin, pwede ka mag-pass 3 beses. Okay. May lifeline ka 3 kung ayaw mong sagutin tong mga tanong namin. Alright. Okay, ang kailangan mo lang ay mag-bell sa imaginary bell. May bell kami talaga dyan, kaso may nakaiwan. May isang bata ditong naiwan yung bell namin. So, Alright. kung tap out ka na lang dito. Okay. Kung ayaw mong sagutin. No questions asked, no judgment, move on sa next question. Yan. Okay? Okay. Ready ka na? Game na ako dyan. Okay, first question. Okay. Sob Ava, kung punong kahoy ka, kailan ka huling sinibak? Tio Bray, nandito ka na pala ngayon. Sorry. Mali ako ng Iba yan. script pala to ni Tia Bray. Iba yan. Iba yung Sorry, binabasa mo sorry. eh. Sorry, iba to pala. Game. Ano-ano ang mga negosyo para sa'yo na walang kwenta sa Pilipinas? Walang kwentang negosyo sa Pilipinas para sa'yo. Number 1, Okay. yung nakikita nyo sa daan paglilimos. Okay, negosyo pala yan? Yes. Ng mga Sindikato yan eh. Yung iba? Yes. Okay. Okay. Number 2, Aba, madami. Sige, go. mga illegal. Okay. Dahil kapag nag-start kayo magnegosyo ng illegal, Walang peace of mind, no? walang peace of mind at yung isang paa nyo nakabaon na sa hukay. Correct. For sure. Tama yan. Okay. And yung pagiging
Sindikato na rin. Ayun talaga. Yung pagiging mafia. Ekis Walang yan. kwenta yon, X yun. Mabilis ang pera pero walang kwenta. Mabilis walang din buhay kwenta. mo dyan. Mabilis din Oo buhay. naman, Oo. patay kung patay. Correct. Sure ball correct. yan. Okay ba? Matapang to. Palaban. Sabi sa'yo, palaban yun eh. Boss, mga sindikato na itong binabangga. Kasi pa ba tayo dyan sa mga sagutan ni sa baba? tayo dyan, ha? Again, sa mga nakikinig, ang opinion po ni Ava Mendez ay Kanya lang po hindi yan. opinion. Opo. Baka mamaya pag nasa bahay, nandyan pa si Aba. Makapatay. Baka mapatay ako doon. Wala akong pakialam kahit kung sino pumatay sa akin. Pero totohanan lang, di ba? Oo. Real Tama talk naman lang, di ba? real Ang talk daming lang. negosyo na makakatulong sa mga tao. Ang dami pwede pagkakitaan. Oh, wag na Yes. illegal. Illegal in general. Mga Oo. illegal business in general. Oo. Di ba? Okay. Eto pa pala, Meron pa? May pahabol. pagbebenta ng katawan. Okay. Oh. Huwag gawing, although naintindihan ko yung mga iba yan ang ginagawang stepping stone, pero hindi yan tinatambayan. Alis din kayo dyan, pero hindi yan panghabang buhay na gawin nyo. Ganda. Diba? Yeah. Ganda no. Huwag ka maging dependent dyan. No? Kung kumita ka dyan, ipunin mo, magnegosyo ka, pangsimula mo, pero huwag mong tambayan. Totoo. Correct. Ganda correct. nun. Okay. Next question, Sob Aba. Since ikaw napupunta ka na sa business world, no? Yes. Sino ang feeling mong fake business coach lang? Napapanood mo sa TikTok or sa social media, nagbibigay ng advice, pero feeling mo, peke lang naman to eh. Para sa akin, alam ko yung mukha pero hindi ko alam yung pangalan. Okay. Ano na lang sinabi niya? Anong mga, Si Frank ba yun? Sino? Frank Mol, ano mo? Miano? Oo. Oh, bakit? Hindi ako naniniwala sa kanya eh. Dahil? Hindi naman dahil sa may basher siya or wala akong nakikita sa kanya. Parang hindi ko rin din hindi ako na hindi ako nahihikayat. sa mga sinasabi niya? Okay. Sorry Frank, pero totoo yun na nararamdaman ko na yan. Sorry. Huwag niyo i-edit yan. Opinion lang. Frank, tropa yan. Kaibigan natin yan. Pero opinion lang. Opinion lang. yan. Opinion Feedback niya. to Frank. Baka kailangan mong mas gandahan yung delivery mo sa social media. Correct. Pero don't take it personally. Just improve yourself. Yun, Okay. tama Feedback lang. naman. Opinion lang. Tama naman eh. Mainit ngayon yan kay Makagago. Oo. Diba? Shout out. Shout out. Frank Miano, no? Sige. Tawa tuloy eh. Okay. Third question. Mhm. Nang loko or nang scam ka na ba ng mga business partners mo para sa pera? Ako na-scam na ako ilang beses eh. Ikaw ang na-scam. Oo. Pero Pero, hindi ako nang scam. Hindi ka pa nang i-scam ever. Hindi pa. Okay. Kaya may trauma ako sa mga scammer na yan. Bubisit ako eh. Pag ako, sinasabi ko sa inyo, ako magpapakulong sa inyo. Yeah. Sinasabi ko sa inyo, ha? Ano yung pinakamalala mong scam experience? Love scam. Ano? Love scam. Ano yun? Yung kukunin yung magde-date kayong dalawa, tapos yung pala ini-scam ka na pala. Parang yung sinabi sa atin ni Koy. Correct. Oo nga Yun. daw. Totoo naalala yun. ko yan. Like nag-date kayo in person o online lang? Nag-date kami in person. Like, kinuha lang muna niya yung loob ko, tapos nag-open siya about sa mga life niya. Ganun kasi gagawin niya, kailangan maging komportable Oo. ka sa right. kanya. Pailabing ka niya. Oo. Okay. So, ganon. Paano niya kinukuha yung pera mo? Tapos gusto niya mag-open ng negosyo, tapos mag-business partner daw kami, tapos nagbigay ako ng pera, tapos ayun, wala na, tinakbo na. Pala yung love scam, Pogi no? yan, ba? Oo eh, Italiano, Pilipino. Ay, Ah. half-half. Yes, matangkad pa. Grabe. Kamukha pa ni Jon Snow. Jon Snow. Oo, Yun na. pogi talaga. Yun na. Nalo Doon nadali. Pokemaro ka pala, be. Oo, kumaro. Oo. Naisahan ka ng Italian. Grabe. Narinig ko na yan, yung love scam na yan. Oo. Matindi daw talaga yan. Mga sob, ingat kayo dyan. Ingat ha. Totoo Ingat yan. ha. Oo. Gagamitin niya ng puso mo para butasin ng Oo, bulsa mo. kasi Correct. paano ka mang-scam kung hindi ka gagamit ng emotion? Oo nga, oo nga. Usually. That's how they manipulate you. Kaya Correct. ingat kayo dyan. Correct. Tindi nun, Kailangan mas matibay pa rin ang utak kaysa sa puso. Yeah. Isip-isip din pag may time. Yes. Sige, isang beses, pag-usapan natin yan, i-expose natin yung love scam na yan.
'Diba? Next question, so Baba. May nakaaway ka na ba na kaibigan, kapamilya, dahil sa negosyo o pera? Mga kamag-anak ng tatay ko, father side. Okay. Basta pag mga kamag-anak, yung mga yan, yung mga hihila yan sa'yo pababa. Hoy. Oh. Bakit? Anong naman yan? Ano yan? Kinupitan ka? Niloko ka? Hindi ko lang gusto yung ginawa nila sa tatay ko. Like, yung tatay ko napakatalino. And then yung mama ko napakadiskarte. Kaya balance talaga sila. Ang tatay ko, sa sobrang talino, siya na yung ginagamit tapos hindi siya sinasahuran. Okay. Tapos ang sinasabi na pag pinsan naman tayo, itulong mo na lang yan. Eh syempre yung tatay ko may inuuwian niya na pamilya. Ano ipapakain sa amin? Correct. 'Di ba? Yeah. Kaya doon ako nabubwisit. Tapos hanggang sa umalis na lang kami, kaya lumipat na sila dito ngayon sa akin sa Manila. Dito na lang sila nagstay. Okay. Na ano pala, no? Na-take advantage. Yes. Okay, next question. So, Baba, may pinasok ka na ba na illegal na negosyo? Wala pa. Wala pa. May plano? Pwede? Baka may gusto Matapos mo sabihin walang kwentang negosyo yan kanina. May plano pala. wala akong plano. Wala. Good Sige. deeds lang dapat tayo, Ang guys. ganda- Para ang balik din good deeds. Oo, Correct, tsaka ang ganda na nangyayari sa negosyo mo, di ba? Ba't ka Oo. pa sakit sa ulo lang yan. sakit sa ulo lang yan? Ayaw mong itry yung feeling ko magaling kang agent ng love scam. Magiging top agent to. Hindi, papahuli ko talaga kayo. Ipapahuli ko yung love scam na yan. Yan. Kaya hindi na ako naniniwala sa love kasi parang feel ko pag nagkaroon ako ng relationship, i-scamin din ako Oh! Kaya if ever man makahanap ako ng ganyan, ipapasign ko ka talaga agad yan ng prenup talaga. Yan. Agad-agad. Oo, Hindi nyo na to ulit pag ayaw mo sumayin ng maluloko. prenup, maghiwalay tayo. Oo. Hindi mo napapaabuting maging engaged muna bago mo papaprenup. Umpisa pa lang prenup na. Prenup agad. Umpisa na. Mm. Para tinignan ko talagang firm siya sa akin, tsaka seryoso siya sa akin, di ba? Okay, sige. Unang date pa lang, pirma ka na agad dito. Oo. Ito naman, next question sa Baba. Ano yung worst advice na narinig mo sa social media, mapa-life man yan or business advice? Kanino to nang galing? Eto, natatawa na lang na ako pag naalala ko yan. Worst advice. Huwag daw kayo magnegosyo kapag wala raw kayong pera. Okay. Okay. Bakit naman? Ang daming naman pwedeng negosyo na hindi ka naman kailangan maglabas ng pera eh. Paano? Digital. Okay. Ano sample mo niyan? Walang ilalabas doon pag digital? Oh, like halimbawa, kunyari, as an artist ka, magko-collab kayo. O, di ba? Wala Correct. ka namang ilalabas sa pera or partnership. Service mo ang kapalit ng talent fee, parang Oo, ganon. pwede yun. Yeah. O, kunyari, halimbawa, ganito lang, tutulong ka lang, di ba? Yeah. Tutulong ka lang sa tutulong ka sa ano na to? Nasa dulo ng dila ko. Labas mo. Tao ba yan, bagay? Tutulong saan? Tutulong ka sa mga Mahirap. Kailangan gawin. yun, tama. Okay. Tutulong ka sa isang, kunyari, project, ganyan. Sa mga project, Tapos mababayaran ka based on your service. Yes. Hindi mo kailangan ng puhunan dyan or kapital na malaki. parang, Hindi. parang nag-freelancing using your skills. Yes. Oo, tama. Pwedeng business Exactly, yan. sorry, nasa dulo ng dila ko. Tama. Parang ganon. Oo, Or tama. yung merong ganito magpapa-franchise ka pero hindi bit-bit yung pangalan mo. Kunyari parang tutulungan kitang i-set up yung negosyo mo. Babayaran mo ko. May ganun pa Kasi lang boss. ang daming mga tao na walang pera pampuhunan ng negosyo pero skill. Pwede mo Skills. silang i-hire. Correct. Diba? Oo, no. Tama, Yun. Tama. Negosyo yun. O nga, no? Galing nun. Next question, Sob Ava. Sino ang pinakaayaw mong naging katrabaho or business partner mo? Wala pa naman ako nakasama na business partner ko bago pa lang. Although, maganda naman yung trato nila sa akin. Siguro nakatrabaho ako sa artist. Sa Viva Max? Oo. Yan. Yung mga boys. 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 Ibig sabihin, si Jay Manalo hindi okay nakatrabaho?
Jay Manalo, hindi okay siya. Okay siya. So, sinong boys? Clickbait lang. Si Sino? ano? Sino? Si Ivan? Ivan? Oo. Ano yun eh, foreigner eh. Okay. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung nagsushoot kami ng Eva, sabi niya na blue balls daw siya sa akin. Gusto niyang tapusin. Oo. After the shoot. Gusto kong tirahin. Oh. Sabi ko, hindi pwede. Bakit? Hindi talaga pwede kasi hindi kita gusto. Trabaho Yeah. lang. Oo, tsaka trabaho lang, di ba? Oo. Bayad tayo dito. Huwag kang mablu-blue balls sa akin. Work only. Work only. Totoo. At Ginalingan- saka may mga manyak na director. Okay. Hindi maiwasan yung ganyan. Oo, totoo. Nag-i-ano din, indecent proposal. Oo. No peran din ako niyan eh. Oo. Okay, pa sa mga ganyan. Oo, pas talaga. Awit kayo. Yan. Shoutout mo. Shoutout mo, ang pangalan niyang direktor na yan. Direct ano? Wag na, kasi may pangarap ko pang makapasok sa Viva Max. Okay, sige. Wag mo na. Wag naman. Baka hindi ko ninidirect eh. Bodo ko yung direct eh. Okay, next question. So, Baba, toxic ba sa Viva Max kaya ka umalis doon at pinili mo na lang magnegosyo? Noong una, hindi ko pa siya nakikitaan toxic. Pero yung nature of work ko sa Viva Max, toxic talaga siya kasi walang pahinga. Yung work ethics din, hindi rin maayos. And then sa prod. And then, yung dun sa mga project na nangyayari is parang wala ng art. So, toxic na talaga siya. Kaya mas maganda magnegosyo. So, kumbaga, napagod ka, grabe yung trabaho. Sabi mo Oo, kanina, wala abot kayo madaling araw. Wala ng pahinga. Oo, walang Diba? pahinga. Tsaka wala ng art, meaning kahit walang kwenta ng istorya, basta makapagpakita lang ng katawan. Oo. For the views na lang. Yes. Pera-pera na lang, no? Kasi Yes. pinapass forward din Ganon. naman daw. Ganon yung process kapag sa negosyo nakita nyo. Kapag puro pera-pera lang, nako-compromise na yung passion mo, Yeah. nako-compromise na yung work ethic. Kasi kung habol mo pera. Correct. Pero kung may mission and vision ka, Mhm. hindi mako-compromise yun and then yung pera will follow. Yes. Correct. agree. Oo, kaya ikaw, umayaw ka na lang din eh, no? Umayaw na talaga ako. At saka may anak ako na lumalaki. Alright, eto last question. Talaga hindi mapa-top out to ha. Hindi, Yes. palaban to. Paewan ko kung di pa to mag-top out dito. Sige nga. Last question. Since nasa cosmetic industry ka or nasa linya na yan, Okay. para sa'yo, sinong mas okay? Isa lang ha. Mm. V-Line, V. Cortez, o Rosmar? Sa akin si Rosemar. Bakit? Kasi si Rosemar, kung pakikitungo siya sa ibang tao, nakita ko siya makatao siya ever since hindi pa ako fan nun. Hindi pa kami magkakilala ni Rosemar. Pero inad niya kasi ako sa Facebook. And then nakapag-usap kami. Pero although kay Rosemar, maganda yung pakikitungo niya na makatao siya. Okay. Etong si V-Line naman, makatao din siya pero iba yung atake nilang dalawa pareho. So nakausap mo rin si V? Hindi ko pa siya nakakausap. Okay. Ano namang atake ni V-Line? Si V kasi na ano siya 'di ba, well-established na siya rin. Yeah. As a vlogger kasama ni Kong, Mhm. asawa ni Kong. Mhm. So, actually, ayaw magsalita. Actually, Ano? Yung man-off nilang dalawa pareho, isa lang. Okay. Sure ka, may natin ilabas yan dito ha. Hindi ka nag-top out ha. direct top out. Kilala ko din yung man-off nila, pero kasi mag-open din sana ako ng mga makeup, mga cosmetic din, pero inuna ko muna yung skincare. Okay. Okay. Iba ka talaga, boss. Oh, may mga Yes. inside info yun ba? Wala kang- Pero I like them. Pareha Pareho. silang dalawa, pero iba lang yung approach. Yeah. Mas gusto mo lang yung approach ni Rosmar. Rosmar. May follow-up question ako dyan dahil napili niya si Rosmar. Sige. Sino naman ang sa kanilang dalawa naman, Rosmar o si Glenda ng Brilliant Skin? Kung sa paanong Anong sino mas gusto mo? Mas bet mo sa kanila pagdating sa pagnenegosyo, ganyan. kung sa business side talaga. Business side muna. Ikaw, kahit mas ano pala. maganda ang form ni Glenda. Kasi si Rosemar, si Rosemar,
ang gusto ko sa'yo, yung pagiging makatao mo, Okay, Masa. pangmasa mo. Mm. Kaya marami ka na na kumbaga yung loob ng mga tao nakuha mo. Ayun yung parang naging safe space nila. Parang kumbaga home, naging home nila, safe home nila, which is sa business side talaga kasi si Glenda. Ang dami niya ng mga ang ginawa niya, sinangasangan niya lahat ng negosyo niya. Nag-start siya sa skincare, sinangasangan niya lahat. May business pattern siya. Oh, so, mas So gusto mo kung yung professionalism, mas professional business si Glenda. Si Rosemar kasi, kaya nakilala yung mga Rosemar product niya is because ginamit din niya yung pagiging content creator niya, tas na-hype din siya. Yun yung ginawa niyang advantage. Oh, so So magkaiba iba sila ng iba pa rin atake. yung approach. Oo, mas Diba? gusto mo yung business side, mas gusto mo tong atake ni Glenda. Oo, kasi sa professional, tas may nakakamit siyang mga network, okay siya. Pero mas gusto ko si Rosemar talaga. Kung sa makatao. Personality-wise, ganyan, Oo. mas gusto mo siya. Okay. Totoo. Ibig sabihin, si Rosmar makatao, si V suplada. Hindi suplada Hindi si V. suplada. Masasabi ko pang suplada si V kapag nagkakilala kami. Hindi pa sila Hindi ko pa siya, nagkakilala. hindi eh. ko Hindi pa pa siya lang. nakikilala eh. Clickbait lang, clickbait. Ang clickbait lang namin yan. Mhm. Iba ka talaga sa baba, napakalupit mo, wala ka Hindi talaga. nagsasabi lang naman ako Inaatrasan. totoo. And then, yun lang naman yung nakikita kong Yeah. parang nila, Pinagkaiba. pinagkaiba. Yeah. Alright. Tsaka wala ka naman sinabing masama eh. Yes. Based on experience mo lang. Tsaka Yes. ang lupit kausap nito ni Sob Aba, talagang walang filter. Wala. Kung anong Wala. nararamdaman Ba't ako ko magfi-filter? sa'yo, eto. Authentic talaga. What you see Tsaka is what you get. ayoko mag-filter kasi ayoko maging plastic. Correct. Sarap kausap eh. No, rektahan eh. Tsaka sa totoo lang, pag nagkaroon ako ng time, gusto kong okay si Rosemar talaga. Kaso ang kailangan dyan, personal development. Yan. Okay. Tama. Yan ang feel ko, yan ang magiging best gift ko sa kanya. Sakto, mamaya. Meron tayong mga... Kasi meron akong taong binigyan ng ganyan eh. Binigyan ko ng libro. Mm-mm. Oh. At saka pa-attend din natin sa mga... Alam mo ba kung sino? 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 Ay, triga sila. Ex ko dati. Sino yan? Oo. Ha? Pakalanan mo na. Ha? Sinong ex mo? Oo, kalma. Baby, kalma. Pamamaya na lang pag off-cam. Sige. Binigyan, actually, after namin maghiwalay nun, binigyan ko siya ng libro ng babasahin. Alam mo yung binigay ko pa sa kanya? Ah. Atomic Habits. Oh. Uy, ganda yun. Okay. Oo. Hindi, tsaka Ganun ako mag-value ng mga tao. Tsaka, pag alam ko sa personality mo or ano yung mga kailangan sa'yo na kasi alam ko nanggaling na ako sa ganun eh. Walang taong tumutulong sa akin sa ganun. So Yeah. parang gusto ko pag may mga nakakilala kong kaibigan, kung ano yung kailangan i-develop sa'yo, like physically, like personality mo, emotionally, spiritually, Yeah. itutulong naman ako yan na maaambag ko sa'yo, pero hindi kita kayang bigyan ng material na bagay. Correct. Which is mas valuable yun. Yes. Right. Kasi kung importante sa akin yung tao, tapos kung ano yung kailangan i-develop nila sa sarili nila na hindi nila nakukuha sa ibang tao at yung mga kaibigan nila, hindi nila kayang ibigay yon, ako magbibigay nun sa'yo. Yun. Di Mm. bale, ililink natin yan si Sob Rosmar kay Coach Russ, ang number 1 personal development coach dito sa Pilipinas. Totoo yan. Correct. Yan. At sana matulungan mo kami mapalapag natin si Sob Rosmar dito sa Oh, sige, Carpool chat mo sa aking podcast sisi na to. ko yan. Yan. Exciting. exciting to. Sige, ito na last question. Sob Ava, meron kami nitong chain of question. Ito na yung last segment, no? May iniwan ang previous guest namin, si Mix Jose, na tanong para sa'yo. Okay? At ang tanong niya ay, ano nga ba yun? Okay. Kung mawawala ka na sa mundong to, ano yung maiiwan mo or gusto mong iwan sa mga tao na difference, legacy na nagawa mo sa mundong to? Siguro sa akin, wait lang. Maliban sa marami kang napatangkad na Gen Z. Matik na yun. Para ba? Matik na yan. Okay? Maliban sa mga napatangkad kong Gen Z, ano pa ba? Siguro ang iiwan ko lang na legacy dito, siguro, besides sa pagiging businesswoman ko, siguro sa na lang, sa personality, siguro, huwag kayong matakot mag-ask ng help.
Yeah. Kasi from my childhood, wala. Malala yung nangyari sa akin. Like, syempre, hirap kami noon. Pinalaki kami ng magulang namin na okay lang lahat. Pero from the paglabas pa lang dun sa mundo, parang hindi na pa talaga lahat ko okay. Napi-filter kami. So, yun. Huwag kayong matakot mag-ask ng help. Yeah. So yun yung legacy mo na si Ava Mendez, kahit Ava Mendez na hindi yan natatakot na humingi ng suporta, tulong sa mga tao, tanggalin mo yung ego mo na pag may Yes. kailangan ka, hingi ka ng suporta. Yes. Oo. Ganda. Ano naman ang gusto mong iwan na tanong sa next guest namin? Di pa namin alam kung sino. Okay. Eto lang, tanong ko sa kanya. Ano sa Tagalog ang sesame seed? Ang hirap naman yan! Pero pwede yan. Hindi naman kailangan Ito to ang question ko sa kanya. Totoo. Okay. Parang gusto ko rin talagang itanong yan eh. Ay, hindi. Ganito. Ito na lang. Mali pala. Kasi sa Noah's Ark, lahat niligtas lahat ng hayop. Bakit yung ipis wala sa Noah's Ark? Di ba? Magtataka ka din eh. Hindi na mag-get. Hindi ka na mag-get. Ano, nabanggit ba yung ipis sa Noah's Ark? Hindi. Wala, di ba? Wala. Kaya dun sa itatanong niya sa yung magiging guest dito sa podcast ito. Bakit? Hindi Ayusin mo, nasama. baka mamaya si Boss RSA yung maging guest namin next time. Hindi natin masabi. Ramon Ang yun. Yung tatanong namin, parang di ko kaya itanong kay si Boss Ramon Ang. Boss Ramon Ang, ano bang Tagalog ng Sesame Seed? Bakit walang ipis sa Noah's Ark? Walang ibig sa Mas mo na, ba't mo walang ipis sa Noah's Ark? Dinidiscriminate ba nilang mga ipis? Ano nga? Yun nga, either sa dalawang yon. Kung ang Sesame Street ay dating TV show, ano naman sa Tagalog ang Sesame Seed? Okay. Maraming salamat, Boss Aba. Thank you. Thank you. So, Baba, thank you. Thank Sobrang you. saya ng episode na to. Saan ka ba nila makikita? Saan ka nila mapafollow? At i-promote na natin ang business mo. Yes! Thank you very much dito sa Yeah. Baba. So Hey. guys, make sure na naka-follow kayo sa aking social media account. Sa Facebook page, Ava Mendez. And then sa aking TikTok, Ava Mendez Official _ Sa aking IG account, Ava Mendez Official. And then sa aking YouTube channel ay Ava Mendez. And then of course, ipropromote ko lang ang aking mga products. Yan, pakita mo, pakita mo. Ito ang aking mga products. Meron po tayong facial moisturizing lotion. Ayan, mga sabon. Then, mura lang to. At ito, mga to, 3 active ingredients lang ang nilagay ko dito. Ba? Ano yan? Ceramide, niacinamide, and hyaluronic acid. Hindi ako gumamit ng aggressive ingredients kasi hindi siya suitable sa mga skin ninyo. And ang advocacy ko dito, kung ang skin ninyo ay na-destroy at ako naman ang mag-heal sa lahat ng skin ninyo. Wow. Meron ba tong tongkat ali? Wala. Wala, yung pang iba naman ata Ginkgo yun biloba. eh. May ginkgo biloba. Wala. Yan, Radiant Roots, guys. And then, Radiant of course, Roots. may bago tayong ilo-launch na Ayan na. product for Ava Skin. Abangan nyo yan. Ava Skin. Yes. Radiant Roots, guys. Ma-order ba to Shopee, Lazada, lahat? Yes, meron Sa lahat. tayo niyan sa Shopee, Lazada, and TikTok, Yellow Basket. Pumunta lang kayo sa Ava Mendez Official. Yeah. Ava Mendez Official. Maraming salamat. Thank So, Baba. you. Thank you very much. Keyword. I'm sure marami na namang natutunan ng mga sob natin, no? At kung dami pinaghanda namin to, dami na kaming sticker, no? Wala yung sticker natin, boss. Sticker natin. Don't Basta, forget ha, ladies, huwag kayong matakot magnegosyo. Correct. Kapag nag-hesitant kayo, just take a deep breath, and then huwag niyong apurahin, huwag kayong parang maging aggressive, mellow lang kayo, and then pag-aralan ninyo. Correct. Walang nauuna, walang nahuhuli pagdating sa negosyo. Yeah, marathon Kailangan yan. consistent. Ganda Correct. nun. Consistency. Marathon yan, hindi yan racing. Yes. Diba? So, kung nagustuhan nyo itong episode to, guys, i-comment nyo ang keyword natin. Anong keyword natin? Ava Skin.
Ava Skin, i-comment nyo Comment dyan. mo, No? Ava Kung gusto Skin. nyo ng kutis na kasing ganda ng kay Ava Mendez lang naman. Mga sob. Yan, correct. Diba? So that's it. Ang haba ng episode na to. Sobrang nag-enjoy kami. Maraming Oh, salamat. Thank you. thank Thank you, you. everyone. So bye-bye na dahil marami pa kaming pagchichismisan. Bye, everyone. I love you guys. Yeah. Abangan nyo ako sa Bybus 2. Mag-shoot na kami Yeah. for Netflix original. Wow. Yeah. abangan For natin the yan. action star na ang lola ninyo. Yun. Bye Basto, abangan natin yan. Solid yan, no? So that's it. Maraming salamat mga sob. Kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Timawa Podcast.